gaano kahalaga ang iisang tunay na iglesyang binabanggit sa atin ng banal na kasulatan. Paano pa inilarawan ng mga apostol ang kaugnayan ng tunay na iglesia sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Efeso, sa 5:23 at 32, ganito naman po ang nakasulat. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Sana napansin po ninyo na ang kaugnayan po ni Kristo sa iglesia ay itinulad din po sa mag-asawa. Si Kristo po yung asawang lalaki at ang iglesia ang asawang babae. Sa batas po ng Diyos, hindi po maaaring mag-asawa ng higit sa isa. Kaya po si Kristo ay hindi po niya maaari na pakasalan ang iba pa pong iglesia o magkaroon ng kaugnayan sa iba pa pong iglesia. Kaya pinatutunayan lang, iisa lang talaga ang tunay na iglesia, di ba? Hindi lang basta tinuturing na asawa kundi gaya ng binanggit, ang tunay na iglesia, katawan at ang ulo, ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang basta pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang katawan o iglesia, kundi ang sabi po sa binasa, siya anyang tagapagligtas nito. Kaya kung merong maliligtas, walang iba po kundi yung nasa iglesia. Bakit? Ito kasi ang ililigtas ng tagapagligtas. Oo nga, sinasampalatayanan ng marami. At maaaring sinasabi pa nga ng iba na kumikilala sila, sinasampalatayanan nila na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas. Tama po yun. Pero upang maligtas, hindi po sapat na sumampalataya at kumilala lang. Dapat nasa loob po ng iglesyang may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo na ito nga po ang iglesia ni Kristo na naglilingkod sa inyo.